The plan was to break into pieces the vehicle of Senator Trillanes using a 20-wheeler container truck. The killing would appear to be an ordinary vehicular accident with an extraordinary victim, an incumbent senator of the Republic of the Philippines. A couple of days later, Sonny Buenaventura informed me that Mayor President Duterte approved the Oplan I devised with unlimited funding. Then, Bongo made a follow-up call to me about the Oplan to kill Senator Antonio Trillanes IV. When could this be possibly implemented and the logistics I would be needing? I told Bongo that Sonny Buenaventura and I will implement the Oplan in 2017 after my compulsory retirement from the Philippine National Police. Bongo even offered intel information on Senator Trillanes' movement and vehicle route, and that President Duterte wanted the Oplan to be implemented as soon as possible. In December 2016, Bongo called me and informed me that he had already prepared a safe house for me and my group somewhere in Parañaque City and Las Piñas City. Also, Colonel Alden Delvo informed me that he had prepared a safe haven for me inside the PNP headquarters in Camp Crame, as approved by then PNP Chief Bato de la Rosa. Sa kanyang account, ibinahagi ni dating Senator Trillanes ang artikulo na may pamagat na The Duterte Bongo Plan to Assassinate Senator Trillanes. Bagamat ito ay nakaugat sa dating issue na ibinunyag ng dating testigo sa Senado na si Arturo Las Canas, kung saan inamin nito na isa sa kanyang trabaho sana ay paslangin si Trillanes. Kaya naniniwala ang dating mambabatas na hindi malayong muli na namang magpakawala ng tao para siya ay patahimikin. Lalo't sunod-sunod ang paghahain niya ng kaso laban sa dating Pangulo. Gayon din kay Representative Paulo Duterte, Attorney Manasseh Carpio at iba pa. Pero kung naghahabol ng reklamo laban sa mga Duterte, umalma naman ang umano'y political harassment si Vice President Sara Duterte. Iginit niya na nagsimula silang atakihin mula nang kumalas siya sa gabinete ni Pangulong Marcos. Balikan naman natin ang ilan sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Napag-usapan din namin ng aking asawa, si Mans Carpio, na kung ano yung sa kanya na issue ay siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Makikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung ano yung dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. Samantala, una naman nang pinasinungalingan ito ng mga miyembro ng Kamara dahil mahigit isang taon pa bago kumalas sa gabinete ang Vice Presidente ay iniimbestigahan na raw ang nakaraang war on drugs at iba pang reklamo laban sa mga Duterte. Sa kaugnay pa rin pong balita, ibinasuran ng mga lider ng House Quad Committee ang pahayag nitong si Vice President Sara Duterte na political harassment ang mga alegasyon laban sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Dahil nananatiling kanilang focus daw sa pagbubunyag ng katotohanan at hindi paglalaro sa politika. Ayon kay Abang Lingkod Representative Joseph Paduano, kailangan chairman ng Committee on Public Accounts na kabilang sa Quad Committee na layon lamang ng panel na investigahan ang ugnayan sa pagitan ng Philippine Offshore Gaming Operators, illegal drugs trade at maging ang extrajudicial killings noong Duterte administration. Dagdag pa nitong si Paduano na ang kanilang investigasyon ay masusi at wala daw kinikilingan at hindi nila payagan o papayagan ng anumang mga pagkagambala ng mga mag-alis ng kanilang pagsisikap. Pinayuhan naman ng kongresista ang mga Duterte na sagutin ang mga alegasyon laban sa mga ito at iwasan ang mga diversionary tactics. Nilinaw naman itong si Santa Rosa Representative Dan Fernandez na siyang tumatayong chairman ng Committee on Public Order and Safety. Ang kanilang investigasyon ay walang target na individual kundi nakabase ang mga ito sa mga ebidensya na kanilang hawak. Para naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers, walang lugar ang political harassment dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho.
Ipinunta rin itong si 6th District Representative Bienvenido Abante na siyang tumatayong chairman ng Committee on Human Rights na ang kasalukuyang investigasyon ay matiyak na walang iba na nangingibabaw sa batas. Ayon naman kay Antipolo Representative o 2nd District Representative Romeo Acop na siyang tumatayo ring vice chair ng 4 na komite, sinabing layo ng investigasyon na alamin ang I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12/17 ng July 18. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Pero sa kabila ho nito mga kabombo, inihayag naman nitong si Department of Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na nandito pa sa Pilipinas ang na-dismiss na alkalde ng Bamban Tarlac, etong si Alice Leal Guo, base sa kanila namang pagkakaalam. Taliwas naman ito sa nauna hong ibinunyag nitong si Senator Risa Ontiveros sa plenaryo nitong Lunes na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation at isa pang source ng senador na nakaalis na ng Pilipinas etong si Guo at nagtungo sa Malaysia noon pang Hulyo 17. Saka tumuloy sa Singapore kung saan niya kinatagpo ang kanyang magulang na Chinese na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong na lumipad mula China noong July 28.
Sa isang statement, sinabi pa nitong si Assistant Secretary Clavano na walang naipaabot sa kanyang report na attempted departure itong si Alice Go mula sa Bureau of Immigration. Sa katunayan niya, naghain pa ng motion itong si Go para sa kanyang kaso sa Department of Justice noong nakalipas na Biyernes, kung saan inilakip niya ang isang counter affidavit na sinumpaan nitong notaryo noong Agosto 14 ng taong kasalukuyan. May mga napaulat din daw na sightings kay Go mula sa law enforcement agencies pagkatapos ng July 18 o panahon na ayon kay Senator Ontiveros naman ay nasa Myanmar na ang na-dismiss na alkalde. Sa ngayon, inaantay pa nila ang opisyal na verifikasyon mula sa National Bureau of Investigation kung tunay ang mga dokumentong galing umano sa kanila. Sinabi rin itong si Assistant Secretary Clavano na sakaling nakalis na ng bansa itong Sigo, kailangan ng masusing investigasyon para mapanagot kung sino man ang responsable. Tapos niyang makausap ang Malaysian Authority nitong gabi ng Lunes. Bagamat hindi anya makapagbigay ng mga larawan at CCTV footage ang Malaysian authorities na magpapatunay ng pagpasok ni Go sa naturang bansa. Batay naman sa immigration records mula sa counterpart ng Pilipinas, dumating si Go sa Kuala Lumpur, Malaysia mula sa Denpasar, Indonesia, sakyan ng Bater Air 177 noong July 18. Makalipas naman ang 3 araw lamang noong July 21, dumating si Go sa Singapore na bumiyahe sa pamamagitan naman ng Jetstar Asia 686. Pinakahuli ay sa may Batam, Indonesia, kung saan dumating umano si Go sakay naman ng ferry boat noong araw lamang ng Linggo, Agosto 18. Samantala, itinanggi naman ng isa sa abogado ni Go na si Attorney Stephen David na nakalabas na ng Pilipinas ang kanyang kliyente. Ito ang kinumpirma niya mismo sa dating alkalde ng Bamban ng kanyang tinawagan agad ito matapos ngang ibunyag kahapon ni Senator Risa Ontiveros na nasa labas na ng bansa si Go.